5 things na akala mo love, pero hindi pala love. Mahal kita, katapagod na ako. Minsan, nalilito tayo kasi may effort, may kilig, may saya. Pero real talk, hindi lahat ng ginagawa sa'yo ng tao ay pagmamahal. Kaya madalas kahit nasasaktan ka na, kapit ka pa rin kasi iniisip mo, mahal niya ako eh. Pero ito ang katotohanan, may mga bagay na akala mo love, pero hindi pala. Number 1 sa list, obsession. Kapag hindi ka mapakali pag wala siya, kapag gusto mong malaman kung anong ginagawa niya, lahat ng kinakausap niya, lahat ng oras niya nakabook sa'yo. Hindi yan love. Obsession yan. Love gives freedom. Obsessions controls. Kung hindi ka na nakakahinga pag wala siya, hindi yan pagmamahal. Kundi takot ka lang mawala siya. May kilala ka bang couple na parang 24/7 laging magkasama? Lahat ng post nila magkapares, lahat ng lakad sila lang. Cute sa umpisa, pero eventually, nagiging unhealthy. Bakit? Kasi nawawala yung individuality. Ang ending, kapag nag-away sila, parang nagko-collapse ang mundo nila. Kasi wala silang sariling buhay. Kapag obsessed ka, hindi mo minamahal yung tao. Minamahal mo yung idea na dapat akin lang siya. At hindi yun love, kundi insecurity disguised as love. Sumunod, possessiveness or selos na sobra. Normal lang naman ang magselos. Ibig sabihin mahal mo siya at ayaw mo siyang maagaw ng iba. Pero ibang healthy jealousy sa sobrang possessive. Kapag bawat galaw pinagdududahan mo, kapag nag-like lang siya sa picture ng kaibigan niya, parang may third party na agad. Kapag late nag-reply, iniisip mo may tinatago na siya. Hindi yun pagmamahal, kundi control. Love is trust. Kapag wala kang tiwala, wala kang peace. At kapag wala kang peace, kahit gaano ka pa kamahal, malamang hindi yan tatagal. Pangatlo, sacrifice na lagi ikaw lang ang gumagawa. Love is give and take. Hindi yan give and give, hindi rin take and take. Kung sa relasyon mo, ikaw laging nagbibigay, ikaw yung laging umuunawa, ikaw ang nagsasakripisyo, hindi love yun. Ang tawag doon, one-sided effort. Example, ikaw laging sumusundo, ikaw ang laging gumagastos, ikaw ang laging nag-a-adjust sa schedule niya, pero kapag ikaw na yung may kailangan, bigla siyang busy. Or merong mga excuses. Or kaya tuwing nag-aaway kayo, ikaw ang laging humihingi ng sorry, kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan. Kung tunay na mahal ka, marunong din siyang magsakripisyo para sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang yung laging nauubos. Kasi ang tunay na love, dalawa kayong willing mag-give and mag-take. Number 4, dependence. Kapag ang buong pagkatao mo nakadepende sa kanya, hindi yan love. Dependency yan. Love should make you grow, not make you weak. Ang tunay na love, hindi lang siya dahilan ng kaligayahan mo, kundi dagdag yun. Ikaw pa rin ang source ng sarili mong happiness. Love is sharing lives, not losing yours. Kung nakalimutan mo kung sino ka dahil sa relasyon, hindi yan pagmamahal. Dependency disguised as love. Panghuli, pain na lagi mong pinapalusot. Ito yung pinakamalupit. Kapag nasasaktan ka, pinapalusot mo. Kapag binabastos ka, sinasabi mong, mahal niya ako eh. Kapag paulit-ulit ka nang umiiyak, pero sinasabi mo lagi, normal lang to sa love. Example, sinisigawan ka, binabastos ka, worse, sinasaktan ka. Pero sinasabi mo sa sarili mo, siguro stress lang siya. Pero tandaan mo, stress reveals character. At kung mahal ka talaga, kahit stressed, hindi ka sasaktan. Real talk, love should make you safe. Kung lagi kang takot, lagi kang umiiyak, lagi kang kinakain ng guilt, hindi yan love. Yung akala mo love na hindi pala,
Kasi love will never be obsession, control, one-sided dependency or pain. Ang love ay dapat nagpapalaya. Nagbibigay ng peace at nagtuturo ng growth. Kung nasa relasyon ka ngayon at nararamdaman mo ang 5 sa mga nabanggit ko, baka oras na para tanongin ang sarili mo, mahal ba talaga ako? Or nagtsatsaga lang ako sa sakit? Tandaan, ang love hindi laging kilig. Minsan love is choosing peace over drama, respect over control, and growth over pain.